رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب, nandyan ba? Itong mga pumasok, nandyan ba kayo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayo. Alhamdulillah, tayo po ay umabot na sa pang-10 lesson natin. Alhamdulillah. At insyaallah subhanahu wa ta'ala ay may mga bago tayong mapapag-aralan sa lesson na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay kabilang o di kaya makakatulong na maintindihan o di kaya mas maintindihan ng isang estudyante ang lesson na ito kapag napag-aralan niya yung mga naunang lessons natin. Dahil bilang paalala sa ibang mga kasamahan natin na mag-aaral, na kung sakali man na kayo po ay hindi kayo makapasok sa ating pag-aaral, yung tinatawag na kagaya nito sa oras ng pag-aaral, may mga reason kayo na hindi kayo makakapasok, hindi kayo makasali, ay kinakailangan po na pakinggan ninyo ang mga klase natin doon sa Telegram upang kayo po ay makahabol. Dahil hindi po pwede na sasali kayo sa mga bagong aralin natin na hindi nyo napag-aralan yung before ng lesson na ito. Dahil lahat po ng mga durus dito ay meron po silang connection, konektado po yung bawat isa sa kanila. So pag hindi mo napakinggan, napag-aralan yung mga before nitong mga lesson na ito, ay maaring hindi mo ma-drop o di kaya hindi mo maabot yung tamang pag-intindi sa mga bagong aralin natin, ating mga bagong mga dars natin, kung hindi ninyo nabalikan, napag-aralan yung mga hindi nyo napag-aralan. Hindi porket na hindi kayo nakapasok ay hindi nyo nabibigyan ng oras upang humabol. Yun ay sa pamamagitan ng pakikinig doon sa mga naka-record na mga duros natin. Kaya tayo ay nagkaroon ng pag-record ng mga dars natin upang sa ganon ay yung mga kasamahan natin na hindi nila nakayanang pumasok sa oras ng klase ay kaya nilang humabol o di kaya makinig sa pamamagitan doon sa mga naka-record. Yun po yung tawag nito, paalala ko sa lahat ng mga kasamahan na hindi nila kayang pumasok minsan sa klase ng aktual. So, bigyan nyo po ng oras na pakinggan yung dars natin doon sa Telegram. Wala pong bayad yon, wala pong ads yon, lahat wala. Free lahat. Kahit anong oras, basta pakinggan mo before ka pumasok o di kaya before ka sumali sa mga bagong lesson natin. Dahil hindi po pwede na sasali ka sa lesson na bago, hindi mo man lang napakinggan yung before ng mga lesson na ito. Dahil, so kinakailangan po na pakinggan po ang mga nakaligtaan ninyong mga durus upang mas maintindihan ninyo ng mabuti. Tayo. Dahil medyo marami na tayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dahil medyo nadagdagan na yung adad natin, yung bilang natin, alhamdulillah. Tayo po ay sisimulan natin yung lesson 10, kung saan nandito na tayo ngayon sa lesson 10, alhamdulillah. Babasahin ko po yung hiwar dito ng 2 bisis at pakinggan po ninyo ng mabuti kung paano po natin babasahin yung mga hiwar dito. At lagyan po ninyo ng mga harakat yung mga kalima dito na wala po siyang mga haraka. Upang sa ganun, pag ikaw na po yung makakabasa, ay mababasa nyo po ng tama, inshallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul 'ashiru. Hamidun man anta? Muhammadun ana talibun bil jami'ati. Hamidun anta talibun jadidun? Muhammadun na'am ana talibun jadidun. Hamidun min aina anta? Muhammadun ana minal hindi. Hamidun masmuka? Muhammadun ismi Muhammadun. Hamidun waman hadzal fata alladhi ma'aka? Muhammadun huwa zamili. Yung kalima na zamili ay meron po yung 2 tuldok. Ya po yan. Huwa zamili. Hamidun huwa aidan minal hindi. Muhammadun la huwa minal yabani. Hamidun masmuhu? Muhammadun ismuhu Hamzatu. Ismuhu Hamzatu. Hamidun ma lughatuka ya Muhammadu? Muhammadun lughati al-urdiyatu. Hamidun ahiya lughatun sahlatun? Muhammadun na'am hiya lughatun sahlatun. Hamidun wa Hamzatu ma lughatuhu? Muhammadun lughatuhu al-yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Hamidun aina abuka ya Muhammad? Muhammadun abi fil Kuwait. Huwa tabibun shahirun. Hamidun wa aina ummuka? Muhammadun hiya aidan fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Hamidun adhahabta ila al-Kuwait ya Muhammadu? Muhammadun na'am dhahabtu. Hamidun wa zamiluka aina huwa? Muhammadun abuhu. Hamidun wa zamiluka aina abuhu? Muhammadun abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Hamidun alaka akhun ya Muhammadu? Muhammadun na'am li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha wa zawjuha muhandisun. Hamidun a'indaka sayyaratu ya akhi? Muhammadun la ma indi sayyaratun indi darajatun. Hamzatu indahu sayyara. Babasahin natin ng pangalawang bisis upang mas makabisado ninyo kung paano babasahin yung mga hiwar dito. Mag-ready po kayo dahil kailangan natin ng magpa-participate ng tatayo bilang Hamid at saka tatayo bilang Muhammad. Dahil pagkatapos kong magbasa ay pipili po tayo ng magbabasa inshallah subhanahu wa ta'ala. Hamidun man anta? Muhammadun
أنا طالب بالجامعة. حامد أأنت طالب جديد؟ محمد نعم أنا طالب جديد. حامد من أين أنت؟ محمد أنا من الهند. أنا من الهند. حامد ما اسمك؟ محمد اسمي محمد. طيب حامد ومن هذا الفتى الذي معك؟ محمد هو زميلي. حامد أهو أيضا من الهند؟ محمد لا هو من اليابان. حامد ما اسمه؟ محمد اسمه حمزة. حامد ما لغتك يا محمد؟ محمد لغتي الأردية. حامد أهي لغة سهلة؟ محمد نعم هي لغة سهلة. حامد وحمزة ما لغته؟ محمد لغته اليابانية وهي لغة صعبة. حامد أين أبوك يا محمد؟ محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير. حامد وأين أمك؟ محمد هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك. حامد أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ محمد نعم ذهبت. حامد وزميلك أين أبوه؟ محمد أبوه في اليابان هو تاجر كبير. حامد ألك أخ يا محمد؟ محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها. زوجها مهندس. حامد أعندك سيارة يا أخي؟ محمد لا ما عندي سيارة عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. طيب dahil may mga nagtaas na ng kamay, طيب simulan natin kay Ukhti Khadija at saka kay Ukhti Siti Makadatar. طيب yung mauuna, yung tatayo bilang Hamid ay si Khadija at yung tatayo bilang Muhammad ay si Siti. At wag nyo na pong banggitin yung pangalan ng Hamid at saka Muhammad. Direct na po kayo sa man anta ana talibun bil jami'a ganyan. طيب طيب تفضل يا أختي خديجة وتفضلي يا أختي ست مقدتار. Ustad. Man anta. Naririnig ba ako? Opo, narinig po. أنا طالب بالجامعة. أأنت طالبة جديد؟ طالب. أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. اسمي أستاذ يمكن sasabihin ko. اسمي محمد. نعم. Sa'yo pala yun. Ikaw yung ano. نعم ما اسمك. أنا من الهند. Namali pala ako. Okay. ما اسمك. اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا هو من اليابان. ما اسمه؟
اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. أهي لغة سهلة؟ نعم، هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية، وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت، هو طبيب صغير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم، ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم، لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في مدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها مهندس. أعندك سيارة يا أخي؟ لا، ما عندي سيارة، عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. طيب شكرا لكما وجزاكم الله khairan. طيب kailangan natin ng dalawa naman. Si Ukhti Aluna, kailangan niya ng kasama. Sino ba yung pwede dito na babae na makakasama niya sa pagbasa? طيب si Ukhti Wahida. طيب si Ukhti Aluna, yung tatayo bilang Hamid, siya yung mauuna. Tapos Muhammad, tatayo bilang Muhammad ay si Ukhti Wahida. طيب تفضلي يا أختي ألونا، ابدأي أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس العاشر. من أنت؟ wait lang ito. أنا طالب بالجامعة. أنت طالب جديد؟ نعم، أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا، هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ سيدنا النبي wait lang. يا محمد sandali. Sana ba yun? Ya Muhammad. Nasa next page lang po, tapos sa pinaka first. Next page. Parang iba yung sa atin. Ano nga yan? Malugad ka. Malukad to ka. Nasa ما next page po. لغتك يا محمد؟ Kung nakikita mo sa sa screen natin, nandyan. لغتي Saan na ba? Kung saan ka nagbabasa, sa Saan na? next page niya 50. lang mismo. Sa next page niya lang mismo. Kung saan Page ka banda 55, nagbabasa sis. kanina, opo. Kung saan ka nagbabasa kanina, sa next page niya lang. Page 55.
Ito. Okay. Aina abuka ya Muhammad? Ito yan? Lugati al Opo, ordiyat. yan po yung last na tanong kanina. Maluwat o kaya Muhammad. Okay. Tapos yung sa'yo ay, Ako po yung nagtanong. yung sagot ay nasa next page niya. Sa next page. Ano ba ito? Pag na iba-iba ito sa akin. Lugati Tingnan mo na lang sa al page. ordiyat. Page 55. 55. Okay, sa page 55 na ako. Ano ba ito? Hilog pa ako. Ano nga yung last word mo, sis? Malugato ka ya Muhammad. Malo ko kaya Muhammad. Abo. Hindi ko mahanap. Saudis ka na. Hilog ka. Lugati al ordiyati Lugati al ordiyatu. Nakita mo ba sa screen? Kaya mong tumingin sa screen? Pamark lang siya. Di ko talaga makita. Grabe. Medyo masakit pa kasi mata ko ba. Type. Sino ba yung pwedeng pumalit kay Ukhti Wahida? Sensya na. Type, wala pong problema. Si Ukhti Hasana, pwede ba siya? Si Ukhti Junaida. نعم أستاذ أسنة. Type, tafadhal ya Ukhti Hasana. Sa next page po, ikaw si Muhammad. Ikaw po yung magsimula. Type. Saan na yung Hasana? Si Hasana. طيب تفضل يا أختي جنيدة. Dito na sa lugatil aradi. نعم الأردية. Opo. Okay. Ikaw na yung magsimula. Sino ako o si Alona? Ikaw po. Type. Lugatil aradiyatu. الأردية. Lugatil aradiyatul. أردية. الأردية. Ordiyatu. نعم. Ahiya lugatun sahlatun. Naam, hiya lugatul sahlatu. Wa hamzatun ma lugatuhu. Lugatul yabaniyatu wa hiya lugatul Sa'batu. صعبة. نعم. Aina abuka ya Muhammadun? Ya Muhammadu. نعم. Abi ba yung Ustad? نعم. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun shahirun. Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'al abi hiya مدرسة. mudarrisatun هناك. نعم. hunaka. Adahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Naam, dhahabtu. Wa Naam, jumiluka.
Wazamilu. Abuhu. Wazamilu. Wazamiluka aina abuhu. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu. Naam. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil Madinati. fil madinati. Patuloy niyo po. Indaka. Hindi pa natapos. Ukhti Junaida, hindi pa natapos. Yeah. Fil madinati munawwarah. Al-Munawwarati. Fil Madinati al-Munawwarati. Al-munawwarati wali ukhtu wahidatu ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha zawjuha muhandisun. Naam. Tafadhal ya ukhti. Indaka sayyaratu ya akhi. La ma indi sayaratun indi darajatu Hamzatu. darajatu Hamzatun indahu sayaratun. Naam. Sayaratun. Saan ka nagbabasa? Dito sa sa screen? Naam po, dito. طيب. So, alhamdulillah, shukran lakuma ya ukhti Junaida wa ukhti Aluna. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikuma. طيب, medyo pagpasensyahan nyo na po yung boses natin dahil nasa kalagayan po tayo ng hindi maganda yung karamdaman natin ngayon. Taib. Bibigyan natin ng kahulugan ang bawat jumla sa hiwar na ito. Pagkatapos ay ipapaalam natin kung ano yung mga importanteng mga bagay na dapat natin makuha dito upang maging pattern natin pag tayo ay magsasagawa o di kaya tayo ay gagawa ng mga jumla na kahit mula sa sarili natin, kaya natin gumawa ng jumla sa pamamagitan ng pattern na meron dito. Type, inshallah, pag nakuha mo yung pattern dito, anytime pwede kang maggawa ng tinatawag na sarili mong jumla na naaayon sa gusto mo, na pwede nating masabi na tama yung jumla mo kung hindi ka lalabas sa pattern na makukuha mo dito inshallah subhanahu wa ta'ala. Type. Bibigyan natin ng kahulugan. Bismillah. May dalawang tao, kagaya ni Hamid at si Muhammad. Silang dalawa yung nag-uusap, nagtatanungan ng bawat isa. Type, sabi niya, man anta? Sino ka? Ana talibun bil jami'ah. Ako ay estudyante sa university. Sa universidad. Anta talibun jadidun. Itong mga kalimat na ito, masyhur. O di kaya, alam na ninyo ang mga kahulugan nito. Kung alam nyo na, huwag nyo nang lagyan ng meaning yung jumla na yan. Para masanay kayo na walang meaning. Pero yung mga bago dyan na medyo nakalimutan mo tapos naalala mo ngayon, ay pwede mong lagyan. Right? Pinakamaganda na lagyan nyo po ng kahulugan yung mga hindi nyo alam. Type.
Sabi niya, anta talibun jadidun? Ikaw ba ay estudyante na bago? Sabi niya, naam. Ana talibun jadidun. Oo, ako ay estudyante na bago. Min ayna anta? Mula saan ka? O di kaya saan ka galing? Saan ka nang galing? Mula saan ka? Min ayna anta? Sabi ni Muhammad, ana minal Hindi. Ako ay nagmula ng India. Masmuka, ano ang pangalan mo? Ismi Muhammadun. Ang pangalan ko ay si Muhammad. Waman hadhal fata alladhi ma'aka? At sino itong tawag nito? Sino itong bata? Yung fata ay isang yung parang teenager ba? Ano ba sa Tagalog yun? Binata ya Sheikh. Ha? Binatilyo. Binatilyo. O di kaya binata na. Sabi niya, waman hadhal fata? Sino itong binatilyo na kasama mo? Na kasama mo? Taib. Sabi niya, huwa zamili. Siya ay classmate ko. Zamili. Taib. Mamaya inshallah papaliwanag natin yan. Yung kalima na yan. Sabi naman ni Hamid, huwa aydan min al-Hindi? Sabi niya, siya rin ba ay nagmula ng Hind, ng India? Kasi si Muhammad ay galing ng India at siya yung may kasama na bata, tawag nito, yung binata, binatilyo. Kaya tinatanong niya kung yung kasama niyang bata ay nagmula rin ba ng India. Sabi ni Muhammad, la, huwa minal Yaban. Siya ay nagmula ng Yaban. Siya ay nagmula ng Japan. Taib. Sabi ni Hamid, masmuhu, ano ang pangalan niya? Sabi ni Muhammad, ismuhu Hamzatu. Ang pangalan niya ay si Hamza. Sabi ni Hamid, ma lughatu kaya Muhammad? Ano ang lingwahe mo o Muhammad? Sabi ni Muhammad, lughati al-urdiyatu. Sabi niya, ang lingwahe ko ay Urdo. Yung Urdiya yun ang Urdo, yung basang Urdo. Taib. Hamidun, sabi ni Hamid, ahiya lughatun sahlatun. Yung hiya dito ay babalik sa basa ng Urdo. Parang sinabi ni Hamid na ang basang Urdo ba ay basang tawag nito, lingwaheng madali. Sabi ni Muhammad, naam. Sabi ni Muhammad, naam. Sabi ni Muhammad, naam, hiya lughatun sahlatun. Siya ay lingwahe na madali. Hamidun, sabi niya, wa Hamzatu ma lughatuhu. At si Hamza, na kung saan ay kasama ni Muhammad, classmate ni Muhammad, tinanong din ni Hamid kung ano ang language niya. Wa Hamzatu, at si Hamza, ano ang lingwahe niya? Sabi ni Muhammad, lughatuhu al-Yabaniya. Ang basa niya o di kaya ang lingwahe niya ay Japanese. Al-Yabani ay Japanese. Wahiya lughatun sa'batun. At siya ay lingwahe na mahirap. Sa'batun, mahirap. Yung sahlatun, yung madali. Kabaliktaran ng sahlatun, yung sa'batun. Yung kabaliktaran ng sa'batun, yung sahlatun. Time. Hamidun, ayna abuka ya Muhammad? Nasaan ang tatay mo o Muhammad? Sabi ni Muhammad, abi fil Kuwait, huwa tabibun shahirun. Ang tatay ko ay nasa Kuwait, yung lugar na Kuwait. Huwa tabibun shahirun. Siya ay doktor na tanyag. Sabi ni Hamid, wa ayna ummuka? Sabi ni Muhammad, hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Siya rin ay nasa Kuwait kasama ng tatay ko. Hiya mudarrisatun hunaka. Siya ay teacher doon. Hamidun, adhabta ila al-Kuwait ya Muhammadu?
nakapunta ka na ba doon sa Kuwait o Muhammad? Sabi ni Muhammad, "Na'am, dhahabtu." Oo, ako ay nakapunta doon. O di kaya ako ay nakapunta. Hamidun wa zamiluka ay naabuhu. Sabi ni Hamid, at yung classmate mo, nasaan ang tatay niya? Sabi ni Muhammad, abuhu fil Yabani, huwa tajirun kabirun. Ang tatay niya ay nasa Japan at siya ay negosyanteng malaki. Hamidun alaka akhun, ya Muhammadu. Meron ka bang kapatid na lalaki, o Muhammad? Sabi ni Muhammad, na'am, li akhun wahidun, ismuhu Usamatu. Oo, sabi niya, meron akong kapatid na lalaki na isa. O di kaya meron akong isang kapatid na lalaki. Ismuhu Usama. Ang pangalan niya ay si Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwara. At siya ay kasama ko dito sa Madinatil Munawwara. Madinatul Munawwara yung nasa Madina. Kung dito sa Saudi ay yung sa Madina. Tinatawag na Al-Madina Al-Munawwara. Kung bibigyan natin ng kahulugan yung Madina, yung syudad. Al-Munawwara, yung lumiliwanag. Yung syudad na maliwanag. Tinawag na Al-Madinatul Munawwara. Madina ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan naroroon ang Masjid An-Nabawi. Masjidun Nabawi. Taib. Ibig sabihin, nandun siya. At yung kapatid niya na si Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. At meron akong isang kapatid na babae, ismuha Zainabu. Pangalan niya ay si Zainab. Wahiya fil Iraq. Siya ay nandoon sa Iraq. Yung Iraq din sa English. Diba? Ma'a zawjiha. Ma'a zawjiha, kasama ng kanyang asawa. Asawa, naam. Zawjuha muhandisun. Ang kanyang asawa, yung asawa ni Zainab ay engineer. Sabi ni Hamid, ha'indaka sayyaratun ya akhi, meron ka ba? Sabi niya, meron ka bang sasakyan o kapatid ko? Tinawag na niyang kapatid si Muhammad. Ibig sabihin, akhi, kapatid niya sa Islam. Type. La, sabi niya ni Muhammad, la, wala. Ma indi sayyara. Wala akong sasakyan. Indi darajatun. Meron akong bisikleta. Si Hamza naman ay indahu sayyara. Si Hamza yung meron siyang sasakyan. Taib. Meron ba kayong gustong tawag nito? Ulitin na mga kahulugan ng mga jumla dito? O medyo hindi clear sa inyo yung pagbibigay ng kahulugan? Baka meron kayong katanungan patungkol sa kahulugan natin bago tayo pumasok dun sa mga importante na papaliwanag natin, insyaAllah. Ustad, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ano pa nga yung nakalimutan? Ano pa nga yung opposite ng madali? Sa'batun. Naam. Sahlatun at saka sa'batun. Yung kalima na yan ay pag siya ay di ba napag-aralan natin yung tinatawag na sifa, mausuf at saka sifa, o di kaya kung yung lingwahe o di kaya yung bagay ay wala siyang ta'al marbuta, kasi yung kalima na sahlatun, nadagdagan siya ng ta'al marbuta dahil nakikisama siya sa before sa kanya na kalima. Yung asal niya talaga ay sahlun at saka sa'bun. Kung kinakailangan mo siyang lagyan ng ta'al marbuta dahil dun sa before sa kanya ay mayroong ta'al marbuta, nakikisama siya doon. Taib.
pwede mo siyang sabihin na sahlun. Example, al-ikhtibaru sahlun. Ang exam ay madali. Sahlun. Dahil ang ikhtibar walang ta'al marbuta. Taib. Pero kagaya ng al-lugatu sahlatun. Kaya nagkaroon ng ta'al marbuta yung sahla dahil dun sa luga, yung kalima na luga, ay meron siyang ta'al marbuta. Taib. At least maintindihan niyo yung yung kalima na yun. طيب تفضل يا أختي خديجة. Ustad, gusto ko lang tanong kung paano ko pagkaibahin yung sifa na at saka yung doon sa mudaf ilahi. Tulad nung assignment, di ba? Akala ko kasi siya mudaf ilahi, hindi pala. Gusto ko itanong kung paano pagkaibahin yung dalawa. طيب pwede mo bang ulitin kung ano yung ibig mo sabihin na pag-ibahin yung dalawa? Saan yung una at yung pangalawa? Saan doon? Ustad, ang gusto ko ay yung paano pag-ibahin yung mudafun ilayhi at saka nung naat wa man'ut. طيب أحسنتي. Magandang tanong. Pakinggan niyo po ng mabuti yung tanong ng kasama ninyo. Ganito po yan. Yung tawag nito yung mudaf, tingnan niyo sa shasha dito sa sa screen. Yung mudaf at saka mudafun ilayhi, madali niyo itong ma-determine. At yung tanong mo ay nababagay rin dito sa paksang ito. Dahil ito rin yung bumalik naman tayo sa mudafun ilayhi. Dito sa lesson na ito, nakafocus siya sa mudafun ilayhi. Pero magkaiba yung itsura niya. Kaya mas tamang-tama yung tanong mo upang mas makabisado ninyo yung unang parte ng mudafun ilayhi. Ganito yan. Pag lahat isim, lahat pangalan po, ay unang-una, ang titingnan ninyo, yung mudaf, kailangan siya nakira. Kailangan sa kanya ay nakiratun. Ano ibig sabihin ng nakira? Walang alif at saka lam. Tapos, yung mudafun ilayhi, kailangan ay ma'rifah. Yung ma'rifah naman ay dalawa. Pag pangalan ng tao, hindi mo na kailangan ng alif walam, kagaya ng Muhammadun. Kagaya ng Muhammadun, ma'rifah yan, hindi yan nakira. Kahit walang alif walam yan, basta pangalan ng tao, lahat ng pangalan ng tao ma'rifah. Lahat ng pangalan ng tao ma'rifah. Pagdating naman sa pangalawang uri ng ma'rifah, na yun naman ang tinatawag na meron siyang alif at saka lam. Pag nakakita kayo ng kalimatain, dalawang kalima, yung naunang kalima ay nakira, yung pangalawa ay ma'rifah, papasok yun sa mudaf at saka mudafun ilayhi. Yun ang unang mong titingnan. Tapos itatakid mo siya, o di kaya isusure mo siya na mudafun ilayhi siya sa pamamagitan ng kanyang kahulugan. Paano yun? Ganito. Bigyan natin example. Kagaya ng nakira. Bigyan natin example yung mudafun ilayhi. Nakira, baytun. Type. Baytun. Kagaya ng baytun. Baytun nakira. Type. So may pag-asa siya maging mudaf. Type. Ngayon, sumunod sa kanya ay ma'rifah. Kagaya ng Muhammadun. Ma'rifah ito, Muhammad, dahil pangalan ng tao. Or pwede rin sumunod sa kanya yung kagaya ng al-mudarrisu. Yung mga katawagan, mga profesyon na pangalan. So ngayon, yung bait ay nakira, yung sumunod sa kanya ma'rifah. Kaya magiging ang pagbasa sa kanya ay baytu Muhammadin. Yan yung kaida niya. Yung mudaf, damma, yung damma depende sa kung meron naman fi na mauna sa kanya, yung mga huruful jar, fi, ila, at saka yung ala, ay magiging kasra siya.
Kagaya ng example, may fi dito, sabihin mo, fi bayti Muhammadin. Itong mudafun ilayhi, parati po yung kasra, kahit magbagyo. Parati po yung kasra. Yung mudaf, sumasabay yan sa nauna sa kanya. Kung walang nauna sa kanya, mananatili siyang damma. Pag may nauna sa kanya, kagaya ng huruful jar, magiging kasra siya. Pag lang ana, example gayon, sasabihin mo ana fi bayti Muhammadin. Ako ay nasa bahay ni Muhammad. Ana fi bayti Muhammadin. Sabi natin yung mudafun ilayhi na kung saan ma'rifa, yun ay Muhammad at saka mudarris, ay kasra parati yan. Hindi na po yan maiiba. Kasra po yan parati. Taib. So ganyan po yung, tapos yun yung itsura niya para malaman mo yung mudaf ilayhi sa pamamagitan nakira at saka ma'rifa. Pangalawa, pagdating sa kahulugan. Pag yung bait ay nagkaroon siya ng may-ari, kagaya ng bahay ni Muhammad, lahat ng tuno lahat ng lingwahe, pag nagkaroon ka ng isang bagay tapos kadugtong niya yung may-ari, sasabihin mo bahay ni Muhammad, sasakyan ni Khalid, kutsara ni Khadija, o di kaya cellphone ni ano, mudafun ilayhi na po yan. Basta may namamagitan sa kanya na ni. Yung sa basa na ni. Bahay ni, sasakyan ni, cellphone ni, kitab ni. Diba? Mudafun ilayhi na po yan. Dalawa yung palatandaan mo sa mudafun ilayhi. Naintindihan ba? Yung nagtatanong kanina, naintindihan ba? Sino ba yung nagtanong kanina? Nalaglag ako. Ikaw ba yung nagtanong kanina? Sino yung nagtanong kanina? Ako nagtanong. Type. Nakuha mo ba o ano? Ulitin natin. Nagets ko na study yung mudafun ilayhi. Ang ano ko na, ano naman yung pagkaiba nila doon sa nakatuhan. Type. Yung pinagkaiba, tandaan nyo yung mudaf nakira, yung mudafun ilayhi ma'rifa. Type. Yan ang muna matatandaan sa mudafun ilayhi. Dito naman sa sifa, mausuf at saka yung man'ut at saka na'at. Yung man'ut at saka na'at ay ganito yan. Pag yung man'ut nakira, kailangan, kasi yung itong na'at, sasabay lang yan dito sa man'ut. Pag nakira yung man'ut, kailangan niyang magnakira. Hindi siya pwedeng magmukhalafa. Hindi siya pwedeng mag-iba. Kung ma'rifa naman yung man'ut, kung ma'rifa naman siya, kailangan niyang magma'rifa. Hindi kagaya ng mudaf ilayhi kasi meron siyang paninindigan, kailangan ma'rifa lang. At saka yung mudaf naman kailangan nakira lang. Ito, pag nagnakira yung tinatawag na man'ut, kailangan magnakira din yung na'at. Kung magma'rifa yung man'ut, kailangan din magma'rifa yung na'at. Anong example niya? Pag sinabi mo, baytun kabirun. Ano ba yun? Baytun kabirun. Ito yung sa nakira. Nakira ito. Walang alif at saka lam. Baytun kabirun. Pareha sila nakira. Itong baytun, man'ut. Yung tinatawag na na'at ay kabirun. Nakira pa rin. Paano naman sila maging ma'rifa? Pag ngayon yung bait ay nagkataon na meron siyang alif at saka lam. Al-baytu. Hindi pwedeng manatili ito kung gusto mong maging sifa siya. Kailangan mo siyang lagyan ng alif lam. Al-kabiru.
Kay al-baytu al-kabir. Ang bahay na malaki. Ang bahay na malaki. Sa kahulugan naman ay napakalayo nila. Dahil yung kabir hindi siya may-ari ng bayt. Kung hindi siya yung naglalarawan sa bayt. Hindi kagaya ng mudafun ilayhi, siya yung may-ari doon sa mudaf. Naintindihan ba? Naintindihan niyo ba? Yes, Ustad. Shukran. Yung ibang mga kasamahan mo, naintindihan ba nila? Napaka-importante po nito dahil ngayon po ay papasok tayo sa ibang itsura ng mudaf at saka mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi pa rin siya pero iba yung kanyang iba yung itsura niya. Taib, iba po yung itsura niya. Kaya dapat maintindihan nyo na muna yung unang parte ng mudafun ilayhi bago kayo pumasok dito sa pangalawang uri ng mudafun ilayhi. Kaya dapat ninyong malaman yan. Kaya dapat ninyong mas maintindihan. Dahil mahirap po kung hindi nyo naintindihan yun. Taib. Si Ukhti Aluna. Meron ka bang ano? Ano sa tingin mo? Naintindihan ba? Yung ano natin, sagot natin kay ano? Ukhti Khadija. Taib. Ngayon, papaliwanag natin yung ibang ano dito. Taib. Meron tayo dito mga importante na bagay. At kagaya ng tanong ni Ukhti Khadija, yung patungkol po sa mausuf at sa kasifa ay kahit yung paksa na yon ay makikita pa rin natin sa dars na ito. Ano yun? Kagaya ng ad-darsul ashir. Yung dars siya yung mausuf, yung ashir siya yung sifa. Saan pa? Kagaya ng talibun, jadidun. Yung talib, mausuf, yung jadidun, sifa. Talibun, jadidun, mausuf at saka sifa. Yung mausuf, walang alif walam, kaya yung sifa, walang alif walam. Ad-darsul ashiru. Yung ad-darsu, mausuf. May alif walam, kaya wajib na magkaroon din ng alif walam yung tinatawag na sifa. O di kaya naat. Taib. Meron pa. Saan ba yun? Taib. Doon sa kabila. Pero dito muna tayo sa para mas binanggit lang natin yun para mas makita nyo kung nandito pa rin ba yung mausuf at saka sifa o di kaya man'ot at saka naat. Meron tayo dito mga importante. Kagaya ng ismuka at saka ismi. Ismuka at saka ismi. Meron po tayong mga pangalan. Kagaya, babalik ito sa mga uri ng pangalan. Ngayon, meron tayong tinatawag na damir na muttasil. Meron tayong tinatawag na damir na muttasil. Damir muttasil. Damirun muttasilun. Damirun muttasilun. Ibig sabihin po ng damirun muttasilun, siya yung tinatawag na tumutukoy na nakakabit. O di kaya pang tukoy na nakakabit.
Ano yun? Kagaya ng kaf, number 1, kagaya ng kaf, tawag po niyan damir. At sa kapangalawa, yung tinatawag na ya. Yung ya. Yan po yung dalawang damir na yan na nandito sa hiwar. Although napakarami niyan. Napakarami niyan. Pero dyan na muna tayo dahil yan yung nandito. Type. Yung dalawa na yan, magagamit mo yan pag tinutukoy mo yung isang tao, yung kausap mo o di kayo yung sarili mo. Yung kahulugan po ng kaf dito, fatha yung haraka niya, ibig sabihin ikaw. Ikaw. Pero lalaki. Boy. Lagyan lang natin ng B. Ibig sabihin boy. Type. Dito naman saya, ako. Type. Pero, ito po ay, pag nakakabit na ito sa pangalan, ang kahulugan niya, kagaya ng, tingnan natin dito sa isim. Ganito. Yung mga kalima na, yung mga damir na ito, hindi po ito pumapasok, kumakabit sa pangalan ng tao. Hindi po ito, wag nyo pong pagtangkain na ipasok ito sa pangalan ng tao. Ilabas nyo na po dito yung pangalan ng tao. Tapos, lahat ng pangalan, pwede siyang pumasok. Maliban sa pangalan ng tao. Naintindihan nyo ba? Yun yung pauna nating tawag nito, paalala. Hindi ito kumakabit sa tao. Sa ano lang siya kumakabit? Sa mga ibang uri ng pangalan. Kagaya ng pangalan ng mga bagay, pangalan ng mga hayop, pwede siya. Type. Kagaya ng kalima na isim. Ano po yung ibig sabihin ng ismon? Sino ba yung makakasagot? Ismon. Noun, pangalan. Pangalan. Pangalan ng tao. Pangalan ng tao. Hindi yun pangalan ng tao. Pangalan lang po. Pangalan Noun. lang. Pangalan. Ito po ay hindi siya pangalan ng tao. Pangalan lang siya. Type. Ngayon, pangalan. Kung gusto mong sabihin pangalan mo, sabihin mo pangalan mo, ang idudugtong mo ay kaf. Sabihin mo, ismo ka. Example ganyan, lalagyan mo siya ng kaf. Dito sa additional, equals, ismo ka. Ismo ka. Ganyan na po yung itsura niya. Ismo ka. Type. Ang pangalan mo. Ang kahulugan niya ngayon ay pangalan. Pangalan. Tapos itong kaf mo. Ganyan na siya. Ibig sabihin ikaw. Ibig sabihin niya ay ikaw. Yung kausap mo. Tapos pag nakakabit na siya, hindi na ikaw yung kahulugan niya ay mo. Pangalan mo. Tapos ngayon, ang resulta nila ay pangalan mo. Dito na makalagay dito. Pangalan mo. Ismo ka. Pangalan mo. Ngayon, naunahan siya ng ma. Ano? Ngayon, ano ang pangalan mo? Type. Pag sinabi mo ngayon, sasabihin mo, parang madali lang man yan. Si ismo ka. Madali lang yan. Alam nyo ba na pwede mong gamitin yung kaf sa lahat ng pangalan? Sample ngayon. Aina. Tapos, nagtatanong ka na, saan ang aklat mo? Kasi yung nasanayan mo ay kitabon, di ba? Kitabon. Pag ngayon, gusto mong itanong saan ang aklat mo? Kasi ito, nasaan ang aklat? Pag gusto mong dagdagan ng mo, ang gagawin mo ay yung kaf lalagyan mo ng kitabuka. Kitabuka. Dagdagan mo lang ng kaf. Para maging yung tono, yung kahulugan niya ay tanong na sasabihin mo, nasaan ang aklat mo? Ngayon, itatbik mo ito sa lahat ng pangalan
na lahat ng kalimat na alam mo maliban sa tao. Sasabihin mo, aina, tawag nito, aina qalami, aina sayyarati, aina baiti, aina baituka, kung sa kanya. Aina baituka, aina qalamuka, aina haqibatuka. Kasi yung nasanayan natin doon sa mga nakaraang mga lessons, ay sinasabi lang natin nasaan ang aklat mo, nasaan ang bahay mo, nasaan ang aklat, nasaan ang bahay, nasaan ang sasakyan, nasaan ang ballpen, nasaan ang upuan, nasaan ang misa. Ngayon, kung gusto mong itanong mismo sa kaharap mo, ay dadagdagan mo ng kaf. Sasabihin mo, nasaan ang aklat mo? Aina kitabuka. Aina kitabuka. Aina qalamuka. Aina kursiyuka. Aina sayyaratuka. Aina baituka. Aina dukkanuka. Aina sukkaruka. Aina mada. Aina tifluka. Aina waladuka. Aina ummuka. Aina ammuka. Aina khaluka. Taib. So, maliit lang na kalima, pwede mong gamitin lahat ng kalima na memorize mo. Taib. So ngayon dito sa ya, yung ya naman, ganun pa rin siya. Ipapalit mo lang kung gusto mo pang sarili mo, papalitan mo lang yung kaf dito sa ismo ka ng ismi, kagaya dito sa Muhammad, ismi. Pangalan ko. Kagaya ng kitabi. Ay na kitabi, nasaan ang aklat ko? Ay na kalami, nasaan ang ballpen ko? Ay na sayyarati, nasaan ang sasakyan ko? Ay na jawali, nasaan ang cellphone ko? Sa pamamaraan ng ya, malalaman ng nagtatanong, tinatanungan mo na yung hinahanap mo na bagay ay sa iyo dahil dyan sa ya na yan. Naintindihan niyo ba? Parang wala yata. Wala yata nakaintindi. Napaka-importante po nito dahil ito po ay baka magkamali kayo sa pag-usap sa inyong kausap kung hindi nyo alam kung saan yung tama na paggamit. Kasi pwedeng magkaiba o di kaya pwedeng magkapalit yung ya at saka kaf sa iyong pagsasalita o di kaya sa iyong pagsusulat. Taib. Pagdating sa mga kalimat na meron siyang ta'al marbuta, kagaya ng sayyara, para mas maintindihan ninyo sayyara, di ba ganyan yung sayyara? Sayyaratun. Taib, sayyaratun. Ta'al marbuta po ito. Ito po ay ta'al marbuta. Yan. Pag pinasukan yan ng kaf, ang resulta niya ay ganito. Sayyara tuka. Babalik siya sa kaf na open. Tinatawag ito na ta na open. Ito po ay ta na pinagdugtong. Kaya tinatawag na ta'al marbuta dahil yung ta na pinagdugtong, yung dulo. Ito naman ay open, hindi pinagdugtong yung ta. Pag nakabitan siya ng damir, yung sayyara, o di kaya iba pang mga kalima na mayroong ta'al marbuta sa dulo, pag nakabitan sila ng kaf ay magiging ganito na po yung babalik siya sa normal niya na ta. Ay, kagaya ng luga. Tingnan nyo dito sa luga. Dito sa last. Yung original niya ay lugatun, ta'al marbuta. Pero nang nakabitan siya ng kaf, ay naging open na yung ta niya. Naging open na yung kanyang ta. Type? Naintindihan niyo ba? تفضل تفضل يا أختي خديجة مصطفى. Khadija, yes. Ustad, ibig sabihin ba, i-klaro ko lang yung ka na may yung kinakabit niya yung ka, ibig sabihin nag-represent yun doon sa kausap mo.
yung yung sa kaf, yes. naam, Nag-represent ba na doon para sa kausap mo na tinatanong mo? naam. Yun ba Para yun? po yan Tapos sa, yung aywa, para yan yung sa ya, isang, para nag-represent yan yun sa sa isang, sarili mo. opo, para yun sa isang kausap mo, mag-isa lang. Tapos Aywa, lalaki, yung sa, yes. naam. Lalaki. Okay po. Isa lang, at Okay, saka syukran. ngayon, kung gagawin mong pang babae, bibigyan ko na kayo ng kasi may mga babae tayo dito. Pag babae naman yung kausap mo, ay gagawin mo lang yung kaf, gagawin mo lang siyang kasra. Ngayon, mas maintindihan nyo to kasi nakakarinig ka nito eh. Gagawin mo lang kaf. Kagayan, kayfa haluki. Ngayon, kayfa haluki. Kasi yung asal nun, hal, tapos nadagdagan ng kaf. Kung lalaki, ka. Kung babae, ki. Naunahan lang siya ng kayf. Kayfa haluki. Taib. O di kaya kayfa haluka. Kung lalaki, kayfa haluka. Yung basihan dito yung kaf. Para maging lalaki siya, fatha. Kung gusto mo maging babae, yung kausap mo ay gawin mong kasra. Kagaya ng, ay nakitabuki, ya Khadija. Ay na qalamuki. Ay na sayarati. Sasabihin mo naman sa akin, kitabi, doon ka naman saya dahil pang sarili mo. Kitabi alal maktabi. Ang aklat ko ay nasa ibabaw ng misa. Kitabi fil haqibati. Ang aklat ko ay nasa loob ng tinatawag na bag. Taib. Tafaddal ya ukhti Khadija. Meron ka bang ano? Yes, malinaw na po. Syukran. Taib, afwan. Dito sa ya, wala na po itong gender na pwede mong sabihin, may haraka ba ito na fatha kung kagaya ng kaf, pag panglalaki ay fatha, kung pambabae naman ay kasra, wala po. Ganyan na po yan, sukun. Kitabi. Pag sinabing kitabi, pasok na po dyan yung lalaki na nagsasalita at saka babae na nagsasalita. Pero isa lang po. Kasi magkaiba naman yung sasabihin mo na sa amin. Aklat namin. Iba na naman yun. Ibang damir na naman yun. So ngayon, yung damir na napag-aral at saka ito. Yung kaf at saka ya. Dagdagan na. Right? Narinig nyo ba? Narinig nyo ba ako? Parang nawala sa glit. Taib. May katanungan ba kayo? Yung ibang mga kasamahan natin dyan. Sa mga lalaki. Parang wala tayong narinig na boses nila. Kasi wala si Akdelson eh. Hindi yata nakapasok. Yun lang yung madaldal sa mga lalaki lagi. Kung salam. Ya Akhrayan. Kayfa haluk? Naiintindihan po, Sheikh. Maganda po yung paliwanag mo po, ya, Sheikh. Taib, alhamdulillah. Importante po ay naintindihan ninyo. Dahil napaka-importante po nito na maintindihan ninyo. Dahil dahil dalawa pa lang po yan sa mga damir. May mga kasama po yan. Kasi ito, pang-isahan lang yan. Isang lalaki, isang babae, at isang ikaw. Kasi minsan may kasama ka eh. Minsan naman ay dalawa yung kausap mo. Minsan naman marami kang kausap. Minsan naman ay dalawang babae yung kausap mo. O di kaya maraming babae yung kausap mo. Pag nagtatanong ka sa kanila na saan ang aklat ninyo, tapos yung kausap mo ay babae. So meron naman silang damir, pangtukoy para sa kanila. Sa ngayon, ay sapat na sa atin muna yung dalawa. Yung kaf ay isang lalaki kung fatha. Pag nagkasra naman siya ay isang babae. Yung ya naman ay para lang yan sa sarili mo. Pag nag-aano ka para sa sarili mo. Taib. Kung titingnan ninyo dito sa kagaya dito, sa Muhammad, sabi niya, huwa zamili. Siya ay classmate ko. So yung ya ay ako. Taib. At dito naman, masmuhu
ano ang ito pala yung hinahanap ko kanina. Ito yung pangatlo, afwan ha. Ito yung pangatlo, yung ha. Yung ha. Minsan ay mag-isa lang siya. Minsan naman ay nagiging ganito siya. Ganyan. Yung ha. Yung ismuhu. Yung ha dito ay siya. Siya. Bakit naging siya? Siya. Pag sinabi mo, masmuhu, ano ang pangalan niya? Ibig sabihin siya. Yung pangatlo, yung third person. Ngayon meron ka ng pangsarili at saka yung doon sa kausap mo at saka doon sa pangatlong yung pinag-uusapan nyo. Pag sabi, masmuhu, ano pangalan niya? Pag sasabihin mo, ismi, ang pangalan ko. Ismuka, ang pangalan mo. Ismuhu, ang pangalan niya. Kitabi, pangalan ko. Aklat ko. Kitabuka, aklat niya. Kitabuhu, kitabuka, aklat mo. Kitabuhu, aklat niya. So yan po pala yung tatlo nating damir. Afwan, hindi natin namalayan agad. Type. Yan po yung pangatlo. Yung ha dito sa naam. Yan kung sa inshallah darating tayo sa buong paliwanag nito na kung saan may pangalan na yung bawat isa. Kagaya ng ya ay yung tinatawag na mutakallim. Yung kaf naman ay para sa mukhatab. Yung ha naman ay para sa ghaib. So inshallah lahat ng katawagan na yan ay mapapag-aralan natin yan sa mga susunod na mga lessons natin. Ang importante sa atin ngayon ay alam nyo yung kahulugan ng kaf pag kumabit sa isim at bawal po yan pumasok sa isim. Hindi ka pwedeng magsabi na Muhammaduka, Muhammadukum, o di ka Muhammaduhu. Hindi pwede. Khaliduhu. Hindi. Dahil pangalan ng tao yan, wala akong pwedeng, kahit alif walam, hindi pwedeng pumasok sa kanya. Lalong-lalo na yung mga damair. Hindi pwedeng sabihin na Khadijatuka, o di kaya Alunatuka, o di kaya Rayanuka. Hindi po pwede. Sa mga pangalan lang po yan na maliban sa pangalan ng tao. Naam. Pero kung pangalan ng lugar, pwede. Sabi, Madinatuka. Kagaya ng mga kasabihan na kagaya ng Madinati hadihi. Madinati hadihi. Syudad ko ito. Syudad ko ito. O di kaya makani hada. Lugar ko ito. Tayo meron na siyang ya sa mga lugar. Kagaya ng mga pangalan ng hayop. Example, meron kang pusa. Sabihin mo, hada kitti. Ito ay pusa ko. Hada kittuka. Yan ay pusa. Ito ay pusa mo. Taib. Hada kittuhu. Yan ay pusa niya. Taib. Kagaya ng Aina bakaratuka. Aina bakaratuka. Nasaan ang baka mo? Nasaan ang sapi mo? Aina bakaratuhu. Ay nasaan ang baka niya? Taib. So lahat pwede siyang pumasok maliban sa tao. Taib, wadih. So dahil lumagpas na tayo ng oras, syukran sa inyong pakikinig. Tafaddal ya ukhti Aluna. Tafaddali. Assalamualaikum ya Sheikh. Salam. Paano po yung Jaujati? Asawa ko. Okay po ba yung Jaujati? Zawjati. Yeah. Hindi Naam. po gamitin sa Kagaya asawa ko. Naam. Kagaya ng sana ba yun? Saan yung zawj? Zawj. Dito yung zawj. Yung zawj dito, tayo lang nakikita niyo ba sa sa screen? Yung zawj. Page 55 po. Sa Opo. panghuli. Opo. Jaujati. Zawja. Zawjiha. O di kaya zawjuha. Laging kasra ito dahil meron siyang harfu, tinatawag na dharf. Dharf. Na nagkakasra sa kanya. Pero yung original ay zawj. Ngayon, itong ha, pangbabae po ito. Ito po yung pambabae ng yung ha na ganyan. Pag sinabi yung zawjuhu, asawa niya na lalaki.
Ibig sabihin ng ganito, itong ha na ito ay panglalaki. Pag ganito yung ha ay pangbabae. Zawjuha, asawa ng babae. Pag sinabi mo zawjuhu, asawa ng lalaki. Ngayon, pwede mong palitan yan ng ya. Kung para sa'yo, kung asawa mo. Zawji. Kung yung zawj, itong zawj kasi, ano yan, lalaki yan. Pag ginawa mo yung pambabae, lalagyan mo ng tal marbuta. Zawjatun. Tinatawag na zawjatun. Pag gusto mong lagyan ng ya na para sa'yo, yung equals na ay zawjati. Pabalik siya sa ya na open. Tapos meron siyang, babalik yung ta sa open. At yung ya naman ay para sa'yo. Zawjati. Taib, asawa ko. Okay ba? Naintindihan ba? Ya, ukhti Aluna. Naintindihan po ba? Ya, Sheikh. Taib. Kasi yung tanong mo para sa may asawa, baka meron dito wala pang asawa eh. Taib. طيب نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. So inshallah, kita-kita lang tayo sa susunod na araw kung saan ay bibigyan natin ng karagdagang paliwanag yung mga hindi natin napaliwanag dito, at saka yung mga tamrinat ay sasagutan natin lahat ito inshallah subhanahu wa